ay makulimlim. Yo, kamusta kayo mga friends? Kumalalapded. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. So ngayon, as usual, punta tayong Kalatagan syempre. May kailangan kasi kaming ayusin sa Kalatagan para sa prenup namin bukas. Wow, prenup. Wow, ayos ah. Gawa na yung tulay dito. Tinanggal na yung harang dun sa tulay, oh. Oh, di ba? Ayos. Hanggang kailan kaya itatagal niyan? Let's go. So yun mga friends, gusto ko lang magkwento about dito sa aking pipe na Replica Pro na standard version na nabili ko noong nitong March 2025. Kung ating susumahin mula March hanggang November, 8 months ko na siyang ginagamit. At dahil 8 months ko na siyang ginagamit, pwede naman na ako sigurong magsalita about sa Replica Pro na standard version. Alright. Smoke screen. Smoke screen. Pwede naman na siguro akong magsalita about dito sa Replica Pro ko. At base sa aking experience, masarap siyang gamitin. Para lang din siyang stock. Pag hinapit mo naman, parang siyang naka chicken pipe. Ganun ang silent killer pipe na ito. Tunog stock pag mahinahon, tunog chicken pipe pag gospel. Yun, ganun siya. At isa sa mga nagustuhan ko nga rito sa silent killer pipe na ito is yung pagiging standard niya. Halos wala siyang pinagkaiba sa stock na tambutso. Yung size ng elbow, wala halos pinagkaiba. Yung dami ng backfire, wala halos pinagkaiba. Although hindi natin nadidinig ang backfire ng ating motor kapag naka-stock pipe, pero yung dami nun, ganun pa rin. Medyo dumami yung air intake niya, lalo na kapag nagme-minor ka, nag-engine brake. Alam mo, ramdam mo na mas dumadami yung pumapasok na hangin sa kanya. Mas malakas sumigop ng hangin tong pipe na to kaysa sa stock. Kasi mas malaki yung butas ng kanyang tip, at mas malaki rin ang butas ng kanyang yung pinaka connector. Parang hindi ko alam kung anong tawag dun eh, yung pinagdudugtungan ng canister tsaka elbow. Basta yun na yun. Alam naman natin na mas malaki yung butas nun kaysa sa stock. So ang tanong, need pa ba magpa-remap pagka naka-Replica Pro na standard ka? Ang simpleng sagot po dyan is depende sa'yo. Depende sa'yo. Parang ikaw, kung tatanungin ka, gusto mo ba i-remap ang motor mo para mas lumakas dahil naka-pipe ka na? O gusto mo lang mawala yung backfire dahil naka-pipe ka na? O baka naman gusto mo lang na ayusin yung AFR kasi yun nga, mas dumami yung hangin kasi naka-pipe ka na. Yan lang yung mga tanong. Parang gusto mo ba ganito, gusto mo ba ganyan, diba? O gusto mo ba lumakas yung motor mo? So sa madalit sabi, nasa sa may-ari po yan. Ako personally, ayaw kong iparemap ang aking stock ECU kasi bubutasan yan. Babayad ka para i-mapping yung ECU mo na stock, diba? Tapos kapag nagsawa ka, syempre magpapalit ka ulit ng pipe. Panibagong mapping ulit yan kasi papalit ka ng pipe. Kaya ako, sa akin, hanggat maaari, kung kaya naman ng stock ECU na i-handle ang AFR ng Replica Pro na standard, hindi po ako nagpaparemap ng aking motor. Ako po to ha, pero depende po yan sa inyo. Kasi ako, user lang naman ako, owner lang naman ako, hindi ako mekaniko at hindi rin ako expert dito. Pero sarili kong gamit to, kaya ako yung masusunod. Kung gusto mo naman tumagal ang buhay ng makina mo, pero gusto mong magpalit ng Replica Pro na pipe, much better
is magpa-remap po kayo. Much better remap talaga mga boss. Emphasize na yun ha mga friends. Mas better. Ipakorek yung AFR, palit ng bagong spark plug, at ipamapping ng maayos para mawala ang backfire. Mas maiiwasan ang pagka-wear ng ating bulbs, piston at spark plug kapag pinaayos nyo ang AFR at pinatanggal ang backfire. Pero may downside din po yan. May nakita ako sa Facebook na i-tune ang Replica Pro na standard sa Sniper 155, pero bahagyang nabawasan ang horsepower niya. Nagigets nyo po, nawala yung backfire, naayos yung AFR sa Replica Pro, pero nabawasan ang bahagya. Kung hindi man nabawasan, na-retain lang yung horsepower. And kung hindi naman na-retain yung horsepower, ang nangyari is konti lang yung nadagdag na power. Kapag nag-Replica Pro kayo na standard version, hindi guaranteed na tataas ang performance or horsepower ng motor nyo. Pero kung ang gusto nyo lang is mapatagal ang buhay ng makina nyo habang kayo ay naka-Replica Pro na standard version, ay much better ipamapping nyo ng panibago ang inyong ECU, ang AFR, paayos. Suggestion ko lang yun mga friends. Pero ako, hindi ako nagpa-remap dahil nanghihinayang ako sa aking stock ECU. At masabi ko lang din sa inyo, sa 8 months ko na naka-Replica Pro, wala pa namang binibigay na problema sa akin tong pipe na to kahit hindi ako nagpapa-remap pa. So sa madalit sabi, kailangan bang magpa-remap? Di ko masabi na na hindi kailangan. Kailangan siya magpa-remap, pero hindi naman naaapektuhan masyado yung makina ng motor natin kahit hindi naka-remap ang ating ECU sa Replica Pro standard version. Pero kung naka 51mm kayo, required na yan magpa-remap, kasi iba na yung size ng elbow niyan. Tatagain na niyan yung nyo, yung piston nyo, sigurado, kasi masyadong marami na yung hangin yan. Iba na, baka mag-lean na yung spark plug nyo at mas mainit sa makina, makaluto ng barbula, parang ganun. Basta mga ganun. Hindi ako expert sa makina mga friends, pero sa mga nakikita ko sa na nagsisirculate sa social media, tsaka sa mga information sa YouTube, ganun ang nangyayari. Nasusunog mga valves, lumalambot, parang ganun, naluluto dahil sa sobrang init. So kung matatanong nyo naman kung okay lang naman ng akin, okay lang, okay pa naman ang motor ko kahit 8 months ako naka-Replica Pro na hindi ako nagpapa-remap. Pero one thing lang mga friends na medyo napansin ko, hindi ko alam kung related to doon o kung hindi siya connected sa pipe, pero yung sipol ng motor ko is lumalakas na siya. May sumisipol na sa motor ko, hindi ko lang malaman kung saan ang gagaling. So siguro kung hindi ako nagkakamali, maalin talaga yon sa clutch damper, sa lining, o kaya naman isa water pump assembly. Siguro yung bearing niya o kaya yung impeller is naluluto na eventually, kasi syempre magti 3 years na rin naman tong motor ko. So ang mga pyesa naman nito hindi permanent, talagang pagka nagamit mo ng matagal na panahon, magwe-wear off din naman sila. Pero mabalik tayo sa topic. So kung ako yung tatanungin nyo mga friends, kahit hindi naman ako expert sa motor, di ba? Gumagamit lang ako, talagang owner, user at enthusiast, parang ganun. Kung tatanungin nyo ako, okay lang naman, kasi yung akin wala naman nangyayari, okay lang din, hindi naman sumasabog makina ko. Ang ko lang, suggestion ko lang din mga friends, kung kayo, magpapalit kayo ng pipe at hindi kayo magpaparemap, na lang, magpalaki kayo ng radiator, kahit yung uma na radiator na kasing lapad lang nung stock pero mas makapal siya, yung mga ganun bagay. Kaso
Parang mas mahal pa yun kaysa magpa-remap eh. 'Di ba? 'Yon, mga ganung bagay mga friends. Kasi iba talaga yung init ng motor kapag manipis yung radiator, yung stock radiator yung gamit. Grabe 'yon. Minsan hindi ko kinakaya yung init dito sa may leg shield, pero ngayon nung medyo malaki yung radiator natin, parang sulit naman yung pagkakabili, no? Yo mga friends, sa review ko naman dito sa Replica Pro, solid naman siya. Parang siya talaga yung isa sa mga aasahan mong silent killer pipe dito sa market ngayon dito sa Pilipinas. Iwas lang din tayo sa mga peke mga friends. Baka madali tayo ng mga peke, masira pa yung mga motor nyo, no? Pero kung pipe naman din ang usapan, siguro hindi naman din masyadong big deal, parang ganun sa motor. Depende na lang sa elbow. Kaya kung magre-replica pro kayo, siguraduhin nyo na yung gumawa ng elbow is magaling, marunong, may alam din sa mga AFR ganyan, may alam sa mga distance ng ganto, sa mga kung saan liliko, ganun. May mga ganun bagay eh. Pero alam naman yan ng mga nagagawa ng tambutso, pinag-aralan naman nila yan. So yun, in short mga friends, nasa sa inyo. Hindi ko masabing hindi pwede or hindi need, kasi kailangan talaga yan ng motor natin. Laging accurate yung AFR, laging accurate yung heat index, parang ganun. Basta yung init ng motor natin, lagi nating panatiliin sa normal temperature na kailangan ng motor natin pag tumatakbo, para hindi maluto yung mga pyesa natin, hindi mag-overheat, mga ganun. Kasi minsan talaga ang isa sa mga dahilan kung ba't nag-overheat ang motor natin is pipe condition ng panahon, tsaka ng pipe, tsaka syempre yung radiator din. Yung radiator medyo talagang minsan tridor yan eh. Paparinig ko rin sa inyo yung ko, yung tunog ng motor ko ngayong ako'y naka-replica pro. Yung makina ko, paparinig ko sa inyo ngayon na naka-replica pro ako after 8 months na walang remap. Maririnig nyo yung yung tunog niya na parang hindi naman sa nagbago yung idle niya eh. Lang naman mild lang. Panig natin sa inyo. Ganto ang tunog niya. Yan, dito yan sa kabila. Madumi lang ang motor ko at hindi ako naglinis, at nag-uulan din at kakatamad. Din rin naman sa kabila naman. Yan dinig nyo yung parang sumisipol na parang ibon, yung tunog ibon. Yan, ganun, ganyan yung tunog nya. Hindi ako nagpa-remap. Masasabi ko naman na okay pa naman yung kondisyon ng makina ko. Meron nga lang ako medyo ipapaayos kay Boss Win. Pero overall naman mga friends, okay naman siya. Hindi naman siya sumusuko kahit iba yung pipe niya. Yun lang, para makasigurado lang kayo, much better siguro na ipa-remap nyo. Yun lang may sasuggest ko. Pero huwag kayong umasa na lalakas ang motor nyo kapag pinaremap nyo yung Replica Pro, kasi hindi naman siya talagang power pipe hindi kagaya ng mga MBR1 ng UMA, ng Honpipe, Cardinals. Yan, yung mga pipe na yan, iba talaga yung ng mga yan, yung power ng mga yan kapag kasi iba rin yung ng yari ng elbow at canister ng mga yan kung ikukumpara nyo sa Replica Pro. Yun talaga yun, yung mga pipe na yun, pag yun yung binili nyo, talagang kailangan yung i-remap. Kasi sobrang layo ng nila, ng build nila kaysa sa stock ng stock na pipe natin, tsaka nitong Replica Pro, sobrang layo. Kaya pag yun yung binili yung pipe, yun, remap talaga yung malala. Pero ako, yun nga, base nga sa sinabi ko,
bibili muna ako ng ECU bago ako magpa-mapping. Yun na lang ipapatono ko. Ayaw kong galawin yung stock ko na ECU. Iba pa rin talaga pag may reserba kesa pa-remap mo yung ECU mo, tapos kapag ka nagka-problema saka ka pa hahanap ng replacement, di ba? Pataas-taasan, baka yung mahanap mo is ano pa, yung parang hindi pa genuine, di ba? Pag nagtanong ka naman sa kasa, kadalasan orderin pa po mga 2 to 3 months. Aray ko, paano mo magagamit ang motor mo noon? di ba? Yun, sa ngayon yun lang. Base sa aking experience, 8 months na hindi nagpaparemap ng aking motor sa standard version ng Replica Pro, goods naman siya. Konting insight lang naman yon, at sa akin naman, basta magkapera ako, magka-extra ako, syempre ECU agad talaga. ECU unahin ko pag ganun, yung pagka nag-extra ako, kasi nga yan, nagpalit nga tayo eh, kailangan natin eh. So yun lang naman mga friends, maraming salamat sa pagtambay, at maraming salamat sa pakikinig kung nakinig ka man ng aking mga sinasabi dito. At maraming salamat din sa pagtatanong, boss. Shoutout kita dito. Ilagay ko na lang dyan sa screen ang iyong pangalan at ang comment mo. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, sa mga patuloy na nagko-comment dyan. Maraming salamat po. Bawi na lang po ako sa susunod. Sana magkita po tayo sa mga kung saan kung saan ako mapadpad. Sana po magkita tayo. Sa mga hindi ko po nare-replyan, pasensya na po kung hindi ako nakaka-reply agad. At minsan po talaga hindi nagno-notify yung comment nyo sa YouTube ko. So minsan pag wala akong ginagawa, nagtitingin-tingin lang ako ng mga comments sa mga comment section, at yun, dun ko lang nakikita. Kasi hindi rin siya lumalabas dun sa community natin na sa mga haven't responded yet. Pagka kiniklik ko yun, wala. Tsaka minsan may mga comment na naka-hold, ewan ko kung bakit nila hino-hold. Maayos naman yung comment, hino-hold nila, parang ganun. So yun lang mga friends, andito na ako sa Kalatagan. maraming salamat sa pagtambay. Hanggang dito na lang muna ang vlog ko. At may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.